ang importansya ng Diyos at ang katunayan na nanggagaling sa puso ang tunay na karunungan. Ang utak susunod na lang sa puso yan. Sa puso nagsisimula ang tunay na karunungan sa lahat ng bagay at magagamit mo sa negosyo yan. Noong unang panahon, pinag-aralan ni Napoleon Hill, siya ang mayakda ng Think and Grow Rich. Yan ang libro na ginamit nila Steve Jobs, Warren Buffett, si Robert Kiyosaki, at marami pang iba na mga naging famous na tao na naging mga bilyonaryo at super na mga mayayaman. Kahit sila Bill Gates, sila Elon Musk, ginamit nila yan. Pinagbasihan nila yan. At napaka-effective niyang aklat na yan. Pinag-aralan ni Napoleon Hill ng napakaraming taon ang buhay ng mga milyonaryo. For 25 years niyang pinag-aralan ng 500 millionaires and billionaires. Para lamang malaman niya ang mga habit nito, ang mga mindset nito, at ang mga crucial na decision making nito sa buhay. Paano yumaman. At doon, napagtanto niya na isang masidhing pagnanasa na nagmumula sa puso. Nagsisimula ang lahat. Na kung saan, ipinaliwanag niya ang proseso ng autosuggestion. Ang autosuggestion ay ang conscious mind na nagpapasok ng impormasyon sa subconscious mind. At si subconscious mind naman ang nagpoproseso ng impormasyon na yon, at hindi niya alam kung mali o tama yung pinapasok sa kanya ni conscious mind. Basta ang importante ron, nagpapasok si conscious mind ng impormasyon na may matinding emosyon, na kung saan nagiging efektibo ito para magkaroon ng infinite intelligence. Ang infinite intelligence, yun ang tinutukoy ni Napoleon Hill sa kanyang aklat na ang Diyos na may likha. Sa makatuwid, hindi pa naiintindihan ni Napoleon Hill ang tungkol sa Biblia. Ang kanyang mga pag-aaral ng 25 years ay umayon na sa karunungang nagmumula sa Biblia. Ito ang sinabi ng Biblia for so many thousand years ago tungkol sa karunungang nagmumula sa puso at sa karunungan ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Diyos sa Biblia, siya ay nagbibigay ng pantas at matalinong puso na pinagmumula ng tunay na karunungan. Yun ay galing sa Diyos. Yun ang ibinigay niya kay Haring Solomon, isang pantas at matalinong puso, at siya na rin ang nagsabi na si Haring Solomon ang pinakamatalinong tao na nilikha niya na nabuhay sa mundo. Wala nang hihigit pa kay Haring Solomon sa pangkasalukuyang mabubuhay ng mga tao at sa mga panghinaharap na mabubuhay na tao. At kahit nung panahon niya at yung mga nauna pa sa kanya, wala nang babangon na kagaya ni Solomon. Siya na ang pinakamatalinong tao. Kaya ang Diyos nagbibigay talaga ng pantas at matalinong puso. Katulad ng sinabi ng Diyos sa Biblia, ito ang kanyang pagkakasabi kay Haring Solomon. Sa unang hari, 3, talatang 12. Sinabi ng Diyos kay Solomon, narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang magiging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Malinaw na sinabi ng Diyos kay Haring Solomon na wala nang hihigit pang mga tao na mabubuhay at nabubuhay ngayon at mabubuhay pa sa kinabukasan ang magkakaroon ng talino na katulad ng ibinigay niya kay Solomon. Kaya ang Diyos nagbibigay talaga ng katalinuhan na nagmumula sa puso. Kaya yun yung konsensya mo bilang isang tao. Pag naramdaman mo sa konsensya mo, nagkaroon ka ng masidhing pagnanasa sa iyong puso, ibig sabihin, calling na sa iyo ng Diyos yun. Binigyan ka ng pantas at matalinong puso para gawin ang isang bagay
na inilaan niya para sa iyo. Yun yung tinatawag ng iba ni Napoleon Hill na infinite intelligence. Masidhing pagnanasa na nagmumula sa puso na kung saan kayang gumawa at magbago ng mga bagay na imposible para maging isang posible. Iyan ang kahalagahan ng Diyos sa buhay at sa negosyo. Siya ang infinite intelligence na tinutukoy ni Napoleon Hill na magbibigay sa iyo ng malulupit na ideya at pag-aksyon at mga critical thinking at execution sa negosyo mo para ang mga bagay na imposible ay maging posible.